siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At tatalakayin po natin ngayong linggo po na ito, ay tungkol sa pagpapakita ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay. At itong linggo na ito ay tinatawag din po ng Linggo ng Banal na Awa. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org, www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka 2006. Ito po ang inyong makakasama, isa sa inyong makakasama pa rin ngayong linggo na ito, ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Si Brother Rodel Pagdinawan po, ang inyong Bulakenyong seminarista. At ako naman si Sister Bless. At of course, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangunahan ni Sister Bless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Spiritong bigay mo sa Diyos sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isusunod po natin ngayon, papakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Brother Rodel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka Papuri namin. sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ng Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Pakalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala
kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na itala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Heso Kristo. So maraming salamat, Sister Bless, sa pangunguna sa panalangin, at ganoon din, Brother Rodel, sa pangunguna sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At ngayong linggo nga po na ito ay nasa ikalawang linggo tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kuwan pa rin po, Happy Easter sa ating lahat. Ngayon po ay April 12, 2015. At itong linggo po na ito ay ipinagdiriwang din, ginugunita rin natin ngayon, ang linggo ng banal na awa. So ngayon ay usong-uso yung debosyon ng banal na awa, no? Yung Divine Mercy. Every 3 o'clock p.m. At kung minsan nakakatuwa nga, pati yung mga mall, mga stores, mga restaurant, radio stations, maririnig mo na talagang lumaganap itong devotion na ito. At nakakatuwa rin, sister and brother, yung ating bahay ampunan ay tinawag din na Pope John Paul II Sanctuary of the Divine Mercy. Tahanan ng damayang Kristiyano. Kaya doon napapractice talaga yung habag, yung malasakit, yung tinatawag na damayan. Kaya napakalaga rin po itong linggo na ito. At ito nga po sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin o napakinggan po natin ng isang tinatawag na pagpapakita na naman ng ating Panginoon. May mga senaryo po na pagkatapos nga po na maipako yung ating Panginoon, may mga experiences na nakita po nila yung Panginoon na nagpapatuto na muling nabuhay. Yung una, yung nga po yung maagang maaga, di ba? Yung dadalawin nila si Jesus na ganyan, ay nakita nila na wala na. And then, of course, yung experience din ni Maria Magdalena nga, nakala niya itong Panginoon ay yung gardener doon. At nung nagpakilala si Jesus, sabi niya, Guro. So, na-recognize niya. At meron ding kwento yung road to Emmaus na yung mga alagad, dahil after yung event sa Jerusalem, pauwi na sila sa Emmaus, 11 kilometers ang layo. Hindi nila naramdaman na nakiisa pala yung Panginoon sa kanila. At yung dulo, nakilala din yung Panginoon sa paghati-hati ng tinapay. And of course, yung isa pa, yung sabi ni Peter, fishing na kami. Dahil talunan, frustrated, nakala nila ito na yung magiging hari. Nakita nila ay pinatay. Kaya babalik na sila sa normal na buhay nila, yung mangingisda sila. Pero yung event na nagpakita sa atin yung ating Panginoon, sabi niya, meron ba kayong nakuha? So yung naka-fish sila, yung naka-malakaya sila ng napakaraming isda ulit. At doon, yung Panginoon ay nagpakilala sa kanila, nakilala naman nila sa Panginoon. And of course, yung tatalakayin po natin ito sa pagbabalik po ng natin ay yung pagpapakita ng ating Panginoon sa mga alagad. And of course, yung ikalawang bahagi nga, dahil wala nun yung first part, wala nun si Tomas, sa ikalawang bahagi ay nagpakita siya kay Santo Tomas. At yung proclamation ni Tomas, yung kanyang conviction sa faith, nung nagpakita sa kanyang Panginoon, yung My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. So ito po yung tatalakayin natin mamaya, kaya wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Okay, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Si Brother Rodel po. At si Sister Bless. So, napagandang araw po na nasa loob pa rin po tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At itong linggo nga po na ito ay binabansagan dati, naririnig ko na yung kwento tungkol kay Doubting Thomas. And of course, ito nga po yung linggo ng banal na awa. At ito nga ang ebanghelyo nga po natin, ipinapakita nga po na sa unang bahagi ay nagpakita yung Panginoon sa mga alagad. Pero bago po ginawa ng ating Panginoon yun, nasa senaryo po na pagkatapos ng tinatawag na pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay nandun sila sa tinatawag na nakapinid na pinto. Nagtatago. At Brother Rodel, siguro pwede kitang examination. Ano sa palagay mo, bakit nagtatago yung mga alagad? Sabi nga po ng mga nag-aral ng ating banal na kasulatan, maaari daw pong ipinapalagay ng mga apostoles na sapagkat sila ay laging kasama ng Panginoon ay isusunod sila. Ang maaaring ikaso sa kanila ay collaboration. So, yon at siyempre, kung ano yung ginawa nila kay Jesus, nakita nila na ipinako sa cross, ay ganun din yung gawin para sa kanila. And of course, isa pa daw dito ay natatakot din sila kay Jesus. Opo. Dahil tinakasan nila si Jesus ay maaari silang kagalitan pagka sila ay nagkita-kitang muli. At bakit kagagalitan, brother? Sapagkat nagkulang sila sa pananampalataya at paniniwala sa Panginoon na siya ay muling babalik. Sapagkat bago naman nangyari ang mga nangyari sa Panginoon sa Paschal Mystery, ay pinapahayag naman niya paunti-unti na katulad doon sa templo, gibayin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Paunti-unti naman sinasabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay. Nagkulang lang sa pananalig ang ating mga apostoles. Yeah, and of course, yung pagtingin kasi sa kanya ay isang political leader. Opo. Kaya hindi nila maunawaan na ganun talagang mangyayari. And of course, tatakot sila sa Panginoon dahil nabalitaan nga nila na muling nabuhay, na nagpapakita. At ayaw nila na makonfront sila ni Jesus. Kaya ito nga, sister, yung nung nagpakita yung Panginoon doon sa mga alagad na natatakot, nagtatago, ang bungad naman ng ating Panginoon ay peace be with you. Kaya napakahalaga na yung mga pagkatakot nila ay nawala kaagad. Dahil ganun naman na yung Panginoon pala, siyempre yung experience nila sa Panginoon sa muling pagkabuhay ay yung biyaya ng tinatawag na reconciliation, na napatawad pala sila kaagad. At hindi lang yon, yung biyaya ng the grace of the resurrection, yung kapayapaan ng kalooban, at naramdaman nila yon dahil ito pala mayroong Panginoon na handa ulit na tanggapin sila. And of course, yung biyaya nga ng recollection, yung tinatawag na renewal of the mission. Lalo na yung matanggap nila yung Espiritu, alam natin yung nangyari, ay talagang sumuong na sila sa tinatawag na pagmimisyon. At siguro napakagandang pagnilayan ngayon, sister, yung binabanggit mo kanina, the experience of the resurrection of Jesus ay binigyan sila ng talagang inspirasyon para ganapin na nila yung pagtupad sa tinatawag na pagmimisyon talaga. So, pero yung before that, makikita mo na yung nga kanina, brother, di ba, yung nakakabigla din, di ba, yung sa human experience, na after 3 years of their experience with Jesus, makita mo yung ganun din, marami yung tumalikod sa kanya, no? Parang nakakaano nga eh. Parang, sabi ko nga nung pinag-aaralan po natin ito, kung sila nga 12 na halos araw-araw kasama nila sa loob ng 3 taon ng Panginoon, nagduda.
Paano ho tayo na hindi natin sila nakita kahit minsan? Ang atin lamang pong pananampalataya ang kapit natin sa Panginoon. Yun lang ho ang tangi nating linya. So, ang pagkatao ho kako pala ng pagkatao ay talagang mababakas yung kahinaan sa pananampalataya. Kaya lagi ho pala talagang may call for renewal. Dahil kung wala hong call for renewal, maaari ho talagang mapariwara tayo sa ating pananampalataya. At yung sa ganung karanasan din nila bilang human, diyan tayo nakaka-relate. Dahil patuloy na mangyayari pa rin yan sa atin, di ba? Hindi naman pampalagian ay matatag tayo. Hindi naman pampalagian ay nararamdaman natin yung lalim ng faith natin. Pag mga dumarating yung mga kapagsubukan sa buhay, may mga pagkakataon din talaga na parang sumusuko, tumatalikod. At hindi lang yon, kaminsan nga, sabi nga nila, nagtatampo pa kay Jesus. So, Kaya lalo ko, Father, na-appreciate yung ating liturhiya. Yun hubang taon-taon ginugulitan natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung mga Catholic schools, taon-taon nagkakaroon ng recollection at retreat. Kasi ho talaga palang kailangan natin yun. Kung wala ho noon, baka maging mahina tayo sa ating paniniwala. Ako'y nagtataka doon sa mga Katolikong KBL. Paano kaya ho kung kanilang buhay pananampalataya? Siguro ang kaluluwa nila ay malnourished na. siguro isa pa rin kasi tignan mo before yung Lent, or during Lent, napakaraming mga talks talaga, mga recollection. Tapos yung during mahal na araw, ang dami pa rin, di ba? Yung ako nga nagbigay pa doon sa Tarlac hanggang hanggang may recollection hanggang Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, tapos meron pang yung 7 last words, mga ganyan, daming mga talk. Pero nagtataka ako, parang wala yatang yung part ng yung resurrection na recollection. Parang wala, nahinto lang doon pag namatay na si Jesus, Actually, Father, natutuwa ako. First time ko hong nagkaroon ng Easter recollection. Ayun, Easter recollection. Ito hong mga lector and commentators po ng katedral ay humingi ng recollection, Easter recollection, noong Easter Thursday. So talagang ako ay nagulumihanan. Kasi parang ako bago, din mismo, first time ko yun. Hindi pa ako naka-attend ho ng Easter recollection eh. Tapos ako ho yung magbibigay. So, paano kaya ako yun? Kaya ho sa akin, biyaya yun eh. Yung naalog ako sa aking kinalalagyan, kailangan pala kahit na matapos itong Holy Week, pero pa rin recollection yung sa Easter naman para siguro sariwain na yung pagkabuhay ni Jesus ay talagang ating lamlamin. At i-highlight talaga na ito yung Pasko ng mga Pasko. Dahil yung di ba, yung kapag hindi naman muling nabuhay yung Panginoon, walang kabuluhan yung nativity. Kung hindi muling nabuhay yung Panginoon, wala ring kabuluhan yung kanyang pagpapakasakit at pagpapako sa krus. Kaya ito nga, actually, ito nga yung hamon sa atin after the resurrection of Jesus, ano yung biyaya ng resurrection, ng pagsasabuhay talaga, yung the continuation of the mission. Kasi after that, ito nga yung napakahalaga yung reaction ng mga alagad after their experience kay Jesus na muling nabuhay. Kasi nga, kung hindi muling nabuhay yung Panginoon, kung tinignan lang nila, kasi ang tinignan lang nila yung kamatayan nila, wala na. Sabi nga ni St. Paul, our faith is in vain if Jesus didn't resurrected. Ayan, kaya yung napakahalaga sa buhay natin. So, sister, ano yung pagninilay mo sa karanasan ng mga alagad sa muling pagkabuhay? Actually, akala ko hindi nyo na ako bibigyan ng time magsalita. Kanina pa ako naghintay. Hindi, actually, ako, parang feeling ko, mixed emotions talaga yon yung experience ng mga taga-sunod ni Kristo. After he died, after 3 days,
lalo nung hindi pa nila nakikita. Parang talagang, parang nararamdaman ko, it was a feeling of mixed emotions talaga yun. Merong takot, merong frustrations, merong talagang deep, very deep yung longing, really. Nasaan siya? Bakit? Anong nangyari sa kanya after na ito ang ine-expect natin tapos nangyari ito sa kanya. So, ako basically, it was a mixed emotion. So, nung nandun sila sa loob ng kwarto na nakapinid, there was basically fear. Tapos meron na deep frustration talaga. Bakit nangyari ito? Tapos yung sinasabi kanina ni Father, probably there is fear of Jesus kasi inabandon nga nila. Tapos they were not able to stood by His side na for 3 years nakasama nila yung taong ito. Tapos, and there was even a proclamation from Peter himself that you are Christ. You are the Messiah. To whom shall we go, Lord? You are Jesus the Lord. So, may proclamation na yun. And then suddenly, nangyari ito on that first Friday. He died. Tapos, biglang nawala ang katawan niya, and then pinaano na lang through Mary Magdalena, nabuhay na siya. But sila lahat, hindi pa nila nakikita si Jesus, lahat sila. For some, nagpakita na siya, pero hindi pa lahat. So yun itong experience na ito na, palagay ko, Father and Brother, normal feelings, normal emotions sa mga taong frustrated, sa mga taong natatakot. Talagang magtatago na. Pero, syempre, alam ko, that time na nandun sila sa loob ng kwarto na nakapinid, there was a longing to see Jesus. Kasi ako, inisip ko, naghihintay din sila kay Jesus kahit papaano. Na, yung alam ko, nare-remind din sila sa sinasabi niya after 3 days, muli siyang mabubuhay. Pero hinihintay din nila yun. There was a longing, I know, deep in their hearts. Siguro as a woman, there is an instinct, nakikita ko, there was an instinct in each one of them na there is that longing really to see the risen Christ. Hindi lang nila alam kung kailan, saan lugar. Kaya, parang para sa akin, it's not really fear, parang hindi siya complete fear. Parang merong takot, merong excitement, parang naghalo-halo na yun na baka mag-appear siya dito in our midst, tapos ano ang magiging reaction nila. So, yun yung Father, yung masasabi ko doon sa experience na yun. So yung napakahalaga siguro, kasi kung minsan, di ba, yung pag ikukwento mo yung event of the resurrection, sabihin lang nila siguro, ano ngayon, muling nabuhay si Jesus. Siguro yung hamon, yung hamon sa atin as Christian community, hindi ba tayo na yung body of Christ ngayon? And then, hindi lang pala body of Christ, kundi katawan ni Kristo na muling nabuhay. And of course, yung panawagan ay after nga nung resurrection ng Panginoon, yung mga utos palagi niya sa mga pagpapakita niya ay ibalita nyo. Sabi nga niya kay Maria Magdalena, ibalita mo sa mga alagad na ako'y muling nabuhay. Yung pagpapakita niya sa Road of Emmaus, nung muling ginawa niya yung paghati ng tinapay, yung dalawang alagad ulit, takbo. Ikwinento na muling nabuhay yung Panginoon. And of course, yung naging totoo na rin kila Pedro, yung talagang naging fishers of men. After the experience ng muling pagkabuhay, na rin ulit yung pagiging pamamalakaya nila ng tao. At yung mahalaga dito, yung sabi ko nga palagi sa mga homily ko ay normal lang na tayo na mga Catholic o Catholic Christians, normal na tayo din ay magpatuloy sa misyon. It should be yung tignan natin na ito yung dapat, the normal thing to do is to continue yung tinatawag na proclamation about Jesus. Yung hindi normal ay yung wala kang gagawin. Kasi kung na nga tayo Easter people na tayo, di ba?
So tayo na yung mga mananampalataya sa muling pagkabuhay. Kaya napakalaga ay yung kung ano yung gagawin natin. So mga kapatid, babalik pa po kami at mamaya naman ay pagkukwentuhan namin si Thomas, yung nawala nung unang pagpapakita niya sa mga alagad, pero nung muling nagpakita yung ating Panginoon, siya yung hinarap ni Jesus at makikita natin mamaya, kaya wag muna kayong alis. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel po. Si Sister Bless. Okay, nasa ikalawang bahagi po tayo ngayon ng talakayan dito sa ating Ebanghelyo at pagtutunan natin ngayon ay si Tomas. Si Tomas na tinaguriang kambal ay wala noon nung nagpakita yung Panginoon sa mga alagad. At nung ikalawang pagpapakita nga ng ating Panginoon, ay kinausap siya ngayon ni Jesus na sabi niya, Tomas, tignan mo ako. Yung mga kamay ko, ipasok mo lang yung mga daliri, ganyan. And of course, itong si Tomas ay nabigla at sabi ng Panginoon, maniwala ka na. Huwag ka nang mag-alinlangan. At sabi ni Tomas, yung expression niya na Panginoon ko at Diyos ko. So talagang makita mo yung conviction nitong si Thomas sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Pero maganda rin yung ninilayan mo kanina, Sister, yung sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba dahil nakita mo? Ako, mapalad yung mga naniniwala o sumasampalataya kahit hindi nila ako nakita. Pero ako, meron akong tanong, bakit kay Tomas siya nagsabi ng ganon? So, ibig sabihin, from the beginning, meron ng quality ganon si Thomas na of all his these apostles, bakit siya yung sinabi, bakit siya? O Tomas, tingnan mo na,
kung totoo nga ako, bakit nga? So, anyway, tanong ko lang yun na hindi naman kailangang sagutin ng ano. Pero, totoo, yung kung titingnan mo, mapalad din tayo sa panahon ngayon. Wala naman tayong physical experience with Jesus. Kasi hindi naman tayo nabuhay noong unang panahon. But we are given the gift of faith. Yan sinasabi ng scripture, blessed are those who have believed and yet did not see but believed. Kaysa yung mga taong, kasi actually yan ang basis ng sinabing yun eh. Kaysa mga taong nakakita pero hindi naman sila naniniwala. So, per se, it's not the experience. Kumbaga hindi talaga 100% yung experience na yun na para maniwala ka. Pero ang gift of faith kasi, it's a gift. Hindi yun ang Diyos ang merong the wisdom of God to plant that seed of faith in our hearts. Tsaka sa buong pagkatao natin, biyaya yun. Ano ang role natin? Kailangan nating palaguin. So, in the daily experience with Jesus in the many forms of revelation na pinapakita niya sa atin, doon natin mananourish yung pananampalataya natin. And it becomes a personal experience with Jesus. Yun, Father. So, brother, Pagka naririnig ko si sister, naalala ko po yung mga nagturo sa akin nung high school na mga madre sa Christian Living. Para akong nanganganga. Kasi ang Christian lalim ng living theology pa bang nila. tawag nun? Christian living Christian bang tawag Living nun? po. Pagka ho college na theology na. O yung Christian living nung unang panahon ba yun? Siguro Hindi. po. Ano yun? Ang tawag noon, meron sa Religion. religion. Pero sa Catholic school, Religion Christian pa rin. living. Christian living na Oo. ngayon. Sa public school, religion. Opo. So, yung nga po, yung faith ay talagang gift yan from God na we need to nourish. Napakahalaga po. Kaya nga, yung faith nga sana na pino-form yung seeking understanding palagi. Yung, Preaching, understand. oo, yung ganon. Kasi nga, ito yung problema natin. Yung sa totoo lang, napakaraming Catholic na hindi pa well-informed about the faith. Kaya makikita mo nga daw, kapag yung isang lugar marami pang pamahiin talaga, yung mga ganon, ay hindi pa nangingibabaw yung pure na faith talaga sa ating Panginoon. Kaya ito nga siguro yung karanasan ito ni Tomas na nakita natin din na talagang sa una may pagdududa pa rin, hindi pa talaga naman. Pero makita mo, kung titignan mo ng positibo daw ito, yung attitude ni Tomas, makikita mo rin na positive kasi sabi niya yung makita muna bago sumampalataya. To see is to believe. Yung totoo naman, kailangan na may pundasyon na kuminsan ayaw ko ng sabi-sabi lang na mga ganon. Kaya gusto niya, meron talaga siyang batayan kung paano siya talaga sumampalataya. Siguro kung i-apply natin ito sa ating pananampalataya ngayon, napakadali kasi na you exercise your religion na sunod-sunuran ka lang na wala kang tinatawag na personal conviction. Kaya kung minsan, yung may prosesyon, magkikipag-prosesyon ka lang din. Tapos yung patatangay-tangay ka lang sa agos. Pero hindi pa na ginagawa mo itong pananampalataya na ito ay sa dahil sa kakilala mo na si Jesus talaga. At yun yung napakahalaga. Pero Father, kasi yung gift of faith, mayroong kakaibat na responsibility. Yan. Hindi naman yan binigay lang sa atin. Tapos wala na tayong obligasyon doon. Meron tayong obligasyon doon in a sense na kailangan nating pagyamanin yon. Kailangan natin bigyan ng mga, halimbawa, papaano tutubo ang pananampalataya natin. Celebration of the Eucharist, yung pagmimisa, ne? Kung yung ang
ang biyaya kasi ng pananampalataya, maraming dala yun. Kumbaga, marami siyang biyaya na dala. So, pag binigyan ka ng pananampalataya na yan, you will love to go to hear the mass. Mamahalin mo yon ang misa, mamahalin mo yon, mamahalin mo ang kumpisal, mamahalin mo ang ibang sakramento dahil meron kang paniniwala sa Diyos. 'Di ba? So, basically, meron siyang kaakibat na responsibilidad. Parang sa analogy, sister, yung sinasabi ni sister siguro po ay ganito. Kamukha ako nung binyag sa Mary Help of Christians Parish. Pag bininyagan, binibigyan ng buto. Pero yung buto na yon, hindi yung tutubo kung di mo itatanim. Pag naitanim mo naman, hindi yung lalago kung di mo didiligan. So, ang pananampalataya, kahit na ibinigay sa iyo kung wala kang gagawin, hindi lalago. Oo. Yun nga Tama. siguro po yung Oo. sinasabi. No po. At yung nga, di ba, tingnan mo, brother, no, yung tayo na nag-aral sa seminaryo, ilang taon tayo doon para to deepen our faith. At yung nga yung palaging hamon sa amin noon, pag nandun ka sa seminaryo, ay it's your obligation to know Jesus, to love Jesus, and to serve Jesus. So after that, yung mga practicum, yung mga pastoral exposure na natin, To share Jesus. oo, hindi lang yon. May mga yearly recollection, yearly updating pa na mahaba. Kaya napakahalaga talaga yung to deepen our faith, napakahalaga yung tinatawag na formation, catechism, yung mga yon. Kaya tignan mo yung gusto kong balikan, yung bakit napakaraming mga pamahiin. Kasi lack of formation. Halimbawa, yung mga karanasan natin, di ba? Yung hanggang ngayon, pag maraming binyagan, meron pa rin yung mga tumatakbo. Unahan ho sa pinto. Unahan. Dahil yung rason pala, gusto nilang talbugan na, gusto nilang masapawan na kaagad yung mga iba na nagpabinyag para daw nangunguna palagi. Ang kanilang anak. Pero kung formed ka in your faith, ang totoo namang pangunguna ng isang bata ay sa tamang pagtuturo na mabuti ng Tamang pagpapalaki. magulang. Mga ganon. And then, yung pang mga pamahiin, halimbawa, yung sa mga patay, lalo na, meron lang kaming dinalaw na patay, yung humanga ako doon sa dinalaw namin na patay, dahil after na nakidalamati kami sa kanila, inihatid kami doon sa kalsada. Nabigla yung mga kasama namin na mga Ilocano. Allah, gano'n, bakit naghatid sila? Hindi ba masama yun? At sabi ko naman, yung mga yon ay nakatuon na talaga kay Kristo. Hindi sila naniniwala na kapag naghatid sila ay mamamatay sila. Kasi napakababaw naman kasi ng Diyos ninyo na maghatid lang kayo, papatayin na niya kayo. Napaka-cheap naman yung pagkilala. So yung mga ganon, because of lack of formation talaga. So yung mga ganon sa faith, kailangan nga talaga na ma-deepen yung mga faith natin. Kaya napakahalaga siguro yung mga initiative po natin kung paano natin palalaguin, papagyamanin, pausbungin yung tinatawag na pananampalataya natin. At ito yung napakahalaga. And of course, makikita naman po natin ito, yung si Thomas, hindi lang nanatili na doon na yung faith niya na hindi siya naniniwala. Nung talagang makaharap na niya si Jesus, makaharap na niya yung katotohanan, makaharap na niya yung tunay na karunungan, naging bukas siya, and he was able to express his true faith. Sabi niya ay, my Lord and My God. my Lord and my God. Alam mo, Father, meron po akong nabasa minsan tungkol dito sa pananampalataya na ito ni St. Thomas. Yun daw hong 11 na natira. Kung tutuusin daw ho naman, hindi lamang naman si Thomas ang merong ganoong pananaw o kalooban. Naniniwala ho yung sumulat ng essay na aking nabasa na yung ding 10, humigit kumulang ganun din. Nagdududa. Pero si Santo Tomas lang daw ho ang nagkaroon ng lakas ng loob at katapangan na ito ay ipahayag. At yun nga ho, siya yung pinuntahan ng Panginoon
para sabihin, ipasok mo ang iyong kamay sa butas ng ng aking kamay at ipalubang iyong kamay sa aking tagiliran. Dahil siya yung bukal na nagpahayag ng kanyang saloobin. At napakaganda nga hong isipin na si Santo Tomas na kung minsan tinatawag natin na the doubting Thomas is actually the courageous Thomas. Siya yung kumbaga naging speaker nung 10 pa. Na lahat naman sila humigit kumulang, ganun din naman ang pakiramdam. Pero siguro ayaw nilang masabing sila'y kulang sa pananampalataya, hindi nila maisabibig yung kanilang saloobin na ginawa nga po ni Santo Tomas. At saka ano pa, yung ang magandang makikita natin sa drama na ito. Parang ito na nagdududa ang mga apostoles na tapos darating naman si Jesus para mas patibayin sila. Kasi nga, syempre, normal naman yun pagkatas ng experience na yun namatay siya on a Good Friday, tapos after 3 days, nabuhay siya na hindi makita yung katawan niya. Tapos talagang normal siguro na magdududa yung mga apostoles. And here comes Jesus to strengthen them. Yung bang parang, nandito ako para palakasin kayo ang inyong pananampalataya upang pagdating ng panahon, ito yung mag-aano sa inyo, gagabay sa inyo, sa inyong misyon. Sa misyon na ipapatupad ka sa inyo. Yung parang ganun ba na napakagandang istorya. The assurance. Para sa akin, this is an assurance of Jesus. In the mission that we will face, all of us, the mission na ibinibigay niya sa atin after that resurrection experience. So, Para po sa akin, Father, nakakatuwa yung response doon sa sinabi na yun ni Sister, no, ng mga apostoles, sapagkat pagkaraan ho ng paulit-ulit na pagpapatunay ng Panginoon na siya ang Panginoon na muling nabuhay, lumakas ang loob ng mga apostoles at iniyalay nila pati kanilang buhay sa ebanghelisasyon. Yeah. Pero makikita mo na yung parang napaka-human talaga, no, na we can really relate or identify yung sarili natin sa kanila. Kaya kung pagmamasdan mo yung kasaysayan nila, di ba, yung palagian yan, makikita mo yung mga kahinaan, ipoproclaim nila yung faith nila kay Jesus. Halimbawa, susubaybayan mo si Peter din, di ba? Nung nasa Caesarea Philippi ba yun? Sa Caesarea Philippi, ay makita mo na tinanong sila ng Panginoon, di ba? Sino ako sa palagay ng tao, mga ganyan. Tapos sabi ni Peter ay, ikaw yung Kristo, ikaw yung Panginoon. At doon nga siya binigyan ng authority na, sa'yo Pedro, itatayo ko ang aking simbahan. So and then, after that, si Peter din ulit ay nung kinukwento ng Panginoon na siya ay magsasuffer, ganyan, hindi pwedeng mangyari ito sa'yo at umalis ka sa talas ng Panginoon. And then after that, binigyan na naman sila ng tinatawag na pampalakas loob, yung transfiguration. So, ganoon naman. Tapos, nung sinasabi naman ng Panginoon nga na hindi kita iwanan, sabi ni Peter. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, 3 beses mo ako na itatatwa. So, makikita mo, no, yung kanila, tapos makikipag-reconcile yung Panginoon, palalakasin sila, na itinatwa, tapos sumagulgul nga si Peter, nakahingi ulit ng tapos makikita mo, after the resurrection, babalik sa normal na trabaho, andun na naman si Jesus na pupuntahan sila, palalakasin na naman yung loob. At ganun, hanggang ngayon, ganun pa rin yung nangyayari sa atin. May mga event na pinapalakas tayo ng Panginoon, may mga event naman talaga na makikita mo parang bumababa tayo o kaya lumalayo sa Kanya. Siguro yun, palunokso ng demonyo. Ayun. Pero yung napakahalaga dyan, yung karanasan sa faith, makita mo itong Panginoon, hindi niya tayo iniiwanan. Ang napakahalaga lang yung katulad ng attitude ni Peter, attitude talaga ni Thomas, na talagang nire-renew din nila yung faith nila sa ating Panginoon. Yung conviction talaga na huwag kang bibitaw sa Kanya. Yung tinatawag na my Lord and my God. At of course, yung ako nakakatawa nga itong kay Peter, di ba?
Nung alam niya na tinatwa siya ng Panginoon ng 3 beses, talagang ikinandin ng Panginoon yung triple expression of love. Mahal mo ba talaga ako? Yan, paulit, nakulitan, di ba? So napaganda yung drama natin, yung pagkikita mo yung human na kahinaan ng tao, pero nandyan yung Diyos na nagpapalakas. At hindi humihiwalay yung Diyos sa tao. At itong tao naman ay palagyan na meron siyang kakayahan na lumapit ulit, magbalik loob talaga sa ating Panginoon. Kaya yon at sabi naman niya kasi, di ba, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang makarating tayo sa buhay na walang God. So wag muna po tayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. Manalig ka. Mayo't tihaya at ating ibunyan. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Halina't sumayaw, magsosabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bibig, liwanag ng Diyos sumaating. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, ngayong dukha at salat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayo't ihayag, purihin siya, at ating ikunyan, awitan siya. Iligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, at siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, magsosabay sigahan. Ang ngalan niyang angking singning ng bibig, liwanag ng Diyos sumaating. Langit at lupa siya'y papurihan, Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa Mag-create ng bagong ano. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po inyong kapsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel po. At si Sister Bless. So ito po yung mga naging pagninilay natin ngayong linggo na ito sa Linggo ng Banal na Awa, ikalawang linggo po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung ito nga po pinagnilay natin yung isang senaryo ng pagpapakita ng ating Panginoon. At naalis nga po yung takot nila, nagkaroon nga po ng tinatawag na pagpapanibago muli ng kanilang misyon. At yung nga po, at alam natin, after nga po na sila ay mapadala ng Banal na Espiritu, lahat po ng ating mga alagad
ay talagang nagpursige sa misyon, binigay yung kanilang panahon, yung kanilang sarili para sa ating Panginoon. At yung ikalawang bahagi po ay nagtuon tayo sa karanasan natin kay Saint Thomas, yung tinagurian nga po na kambal, tinatagurian din na doubting Thomas. At napagnilayan nga po natin dito yung responsibility natin tungkol sa pagpapalalim, pagpapalago ng ating pananampalataya. At ito pa rin po yung napakahalaga sa kasalukuyan kung papaano na yung mapasok na po sana natin yung level talaga ng pagsasabuhay na yung pananampalataya o yung ma-impluensya na ng lahat at nag-impluensya na talaga ay yung tinatawag na pananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At kapag ito nga po yung nananaig na yung faith ay makakakita mo na talaga ng pagsasabuhay po ng tinatawag na pananampalataya. At tayo po ay tinatagurian na Easter people. So tayo yung mga nananampalataya sa muling pagkabuhay. So sana nga po ay makita sa mga proclamation natin, makita sa mga gawa natin, makita sa pagsasabuhay natin na totoo talaga na maranasan ng ating kapwa na dahil sa ating pananampalataya ay maramdaman nila na muling nabuhay yung ating Panginoong Diyos. Kaya muli po, papasalamat po kami sa inyo sa pagtangkilik ninyo sa ikalawang linggo ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ngayon ay ang aming mensahe at pagbati. Binabati ko po ang mga nagdiriwang ngayon ng kanilang kapistahan, ang mga may patron na Divine Mercy o ang banal na awa ng ating Panginoong Hesus. Isang nga ho dito yung TDK o yung Tahanan ng Damayang Kristiyano sa Paramanga, yun nung sa Mandaluyong, at saka yung National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Ako naman po, binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng ating programa, yung Manalig Ka. At nawa, yung challenge ba na, yung sinasabi ni Father kanina, we are the Easter people. So sana yung muling pagkabuhay na ito ay mabigay sa atin ng mas malalim na biyaya ng pananampalataya, na yung pananampalataya ito na we learn to love our life as Christians, as Catholics, at that, na sana yung muling pagkabuhay na ito ay mas lalong magpatibay sa ating pagmamahal sa mga sakramento, yung pagsisimba, yung pagpupunta sa simbahan, pagdarasal, importante ito ang pagdarasal. Ang pinagdadasal natin ang buong mundo, ang kapayapaan sa buong mundo. So yun yung hamon ko sa lahat, na ito yung pagiging Easter people natin, sana mas maisabuhay natin at para mas maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Yeah, so ako rin po ay palaging humahamon na sana nga itong Easter celebration ng 2015 ay maraming taong maramdaman natin na na-impluwensyahan ni Jesus. Alam mo, palagi ito rin yung hamon sa akin kasi 54 years na ako na nagdiriwang ng muling pagkabuhay. At 54 years na ako na nagdiwang ng tinatawag na ng Lent o mahal na araw. Pero ang tanong pa rin, gaano na ako talaga na-impluwensyahan ng Panginoon? Gaano na tayo na-impluwensyahan ng Panginoon? Siguro pag nilayan po natin ito, ilang taon na tayong nagdiriwang din ng muling pagkabuhay, ilang taon na din tayo na nagdiriwang ng tinatawag na salubong. So siguro ito po yung talagang konkretong hamon sa atin, na manaig talaga yung influence na ni Diyos sa atin, yung manaig talaga yung tinatawag na pananampalataya. So binabati ko po yung mga youth na nag-seminar ng journalism. Naku, mga manunulat na sila. At ito ay nangyari sa pagkikipagtulungan nga po ng mass media apostolate natin, pangunguna po ni Father Richard, and of course kasama din doon si Brother Frankie. So, congratulations sa mga graduates at nawa gamitin nyo yan sa pagsusulat tungkol sa mga nangyayari sa pananampalataya
at nangyari sa ating parokya. So particular na binabati ko yung 3 representative natin, brother, sa Muñoz. Si Ninya Pusit, si Brenda at si Joji, at sa lahat po ng youth na nag-seminar. So congratulations, at sana po magamit nyo yan para sa ikabubuti ng ibang helisasyon. So ngayon ay tatapusin po natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami. Muli po kaming nakapagnilay tungkol sa mabuting balita, particular sa pagninilay sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Tunay nga po sana na maikwento po namin ito upang sa pagkakwento namin sa muling pagkabuhay ng iyong anak ay marami ang maniwala, marami ang maimpluwensyahan, at marami ang magsabuhay nito. Ang pananampalataya kay Kristo, ang pagsasabuhay ng aming pagiging Kristiyano. Tulungan mo po kami ngayong 2015, nawang manaig ay tunay na pananampalataya, nawa ang manaig ay tunay na pagpapakita ng pagsabuhay ng aming Kristiyanong pananampalataya. Tulungan mo po kami. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong laging kasama. Nagpapasalamat, Brother Rodel Pagdinawan, ang inyong seminaristang Bulakenyo. Maraming salamat po, at ito si Sister Bless, ang inyong kaagapay dito sa Manadigka. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Baring Ilocano, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po, Diyos ti Agnina, kada kayo amin apo. Sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan,